So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kalinyada ng mamay. So nandito ulit tayo upang siyempre sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay dyan sa comment section. Okay, sabi ko nga po at pangako ko po sa inyo, araw-araw po nating bibigyan ng kasagutan yung mga katanungan na inyong inilalagay sa comment section. Kaya mga kamanok, kung ikaw man ay newbie or baguhan pagdating sa pagmamanok, so ito na po yung pagkakataon ninyo para masagot ko yung katanungan na inyong matagal nang itinatanong sa inyong mga isipan. Kaya mga kamanok ha, lagi kong hinihiling if ever na meron kayong gustong liwanagin at kung gusto niyo po yung aking mga video na ginagawa, yung mga recommendations, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at syempre mag-comment na rin sa ibaba ng inyong mga gustong itanong. Wala po yung bayad. Okay? Kaya mga kamamay, mga kamanok, kung handa na po kayo at nakapag-subscribe na po kayo, simulan na po kaagad natin ang ating mga katanungan na sasagutin para tayo ay makarami. Alright? So, ang unang katanungan po ay galing kay Soto Rendon. Ayan, mega shoutout sa iyo, Soto. Idol, nagpalit ako ng patoka. Humina silang kumain. Ano pong magandang gawin? Yes, mga kamanok, nag-introduce po kayo ng panibagong pagkain which is normal po yan. Normal po na talagang magiging tamilmil o magiging mahina po sa pagkain yung alaga mo. Kasi bago po ito eh. Bago po yan. Yan pong mga pagkain na yan, may mga bacteria content po yan. Ibig sabihin, yung bacteria content na yon once na pumasok sa sistema ng manok. Halimbawa lang, nagpalit ka kaagad ng patoka, yung mismong biglaan ang pagpapalit mo. Halimbawa ngayon, Enerton ngayong araw. Then kinabukasan, palit ka kaagad ng ibang patoka. Kapag kaganoon mga kamamay, may mga possibility na maaaring mangyari. Unang-una dyan is baka hindi magtunaw yung manok. Okay? Baka hindi magtunaw yung manok kasi bagong bakterya bagong content ng pagkain o bakterya yung ibibigay mo sa loob ng katawan ng iyong mga alaga. So yung mga natitirang bakterya doon, magkakagulo yun, magkakaribok yun. Bakit? Panibagong pagkain yan eh. Anong magandang i-advise ko para sa inyo? Actually, ang pagbibigay dapat ng panibagong pagkain is inihahalo nyo po doon sa previous na patoka na ginagamit ninyo. Hindi po yung biglang-bigla talaga na 100% palit ng patoka. Possible, kung halimbawa may mga pasyalan kayong pupuntahan, malamang sa malamang, uuwi kayo na hindi mag-i-enjoy. Bakit? Kasi change feeding yung nangyari. At ang masama pa dito, whole o 100% change feeding yung ginawa ninyo. Okay? Ngayon mga kamanok, pagdating sa aking mga alaga na ipapasyal ko, from day 1 hanggang sa pamamasyal namin o pamamasyal natin, yun na rin po ang aking ibinibigay na pagkain para masigurado ko talaga na nasa magandang kalusugan at healthiness yung manok ko. Kaya mga kamanok sinasabi ko palagi, may mga bacteria content, good bacteria content yung inyong mga pagkain na yan. Kung yun nga mga kamamay na pinapakain mo na ngayon, okay, yung pinapakain yung naka-stack mong pagkain ngayon, may bacteria yan, good bacteria yan. Tapos the same product, the same na patoka, na bagong bili mo, mag-iiba rin ang bacteria content nun. Kaya paminsan-minsan makikita nyo, bakit hindi nagtunaw? Ganon din naman ang pagkain na aking ibinibigay. Kasi nga, nagbago yung bacteria content sa loob ng pagkain. Okay? Kung naririto, sa last feeding mo is yung bacteria, sanay na yung tiyan, yung sistema ng manok dito. Tapos yung panibago mong biling Enerton, nanibago na naman kasi nagbago yung bacteria eh. Hindi nyo man ito minsan napapansin o ito yung mga maliliit na bagay pero napakalaki ng epekto nito pagdating sa isang manok. Okay, tandaan nyo sa pagmamanok, napakaraming factors niyan. Kailangan silipin mo at maging maingat kayo sa bawat mga gagawin po ninyo. Hindi nyo man nakikita, maliit man ito pagdating sa inyong paningin, pero paminsan-minsan lumalaki rin. Okay? Kaya mga kamamay kung nag-change feeding kayo malamang sa malamang. Unang dahilan, bakit hindi nag-uubos o bakit humina, kumain kasi hindi niya kabisado yon, hindi niya kilala yon. Magugulat na lang yung manok kung bakit ang dami nitong grains. Nung isang araw, yung pellet yung madami. Tapos ngayon, bakit grains naman? Tapos iba pa iba yung busog. Bakit ganon? So maninibago yung manok. Anong dapat mong gawin kung mag-change feeding ka? So actually, sa umpisang araw lang yan, sa mga unang araw lang yan hanggang sa isang buwan. Possible nandoon yung pananabang nila sa pagkain. Pero after a month, makikita mo naman, makakasabay din yan.
babalik din yung biorhythm ng katawan ng manok pagdating sa pagkain. Kaso 1 buwan. Kaya hindi ko to ini-advise mga kamanok kung kayo may mga pupuntahan, may mga pasyalan kayo pupuntahan, yung pag-change feeding yung ganyan, hindi ko ini-advise. Lalo na kung 100% change feeding, hindi ko ini-advise. Mas maganda pa kung ano yung ibinibigay mo sa day 1, yun na rin po ang inyong ibigay pagdating sa pamamasyal ninyo o hanggang sa makapamasyal kayo. Magdagdag na lang kayo ng pakonti-konting kung ano man, pakonti-konting toppings dyan o kung ano pa man, basta wag na wag yung babaguhin. Okay? Kasi nagbabago po ang sistema ng manok. Kung ayaw yung magbago ang, alam niyo yun, kung ayaw yung magbago yung enjoyment ng manok sa pamamasyal. Kaya yung iba nagtataka eh. O bakit? Bakit nagbago? Bakit nagbago yung yung enjoyment ng manok natin pagdating sa pamamasyal? Bakit parang siya eh, nalungkot? Bakit parang walang energy? Ibang-iba. Hindi mo napapansin. Yung mga pagkain ibinibigay mo sa kanya. Lalo na kapag malapit na kayong mamasyal, excited na kayo. Tapos akala ninyo, alam niyo yun, magbabaon sila ng energy, yung pala hindi. Kasi nga, nagbago ka ng pagkain. Diba? Kung dati pinapakain mo kanin. Halimbawa lang kung dati pinapakain mo kanin, ngayon biglang kamote na lang pinapakain mo. Eh di ba hindi sanay? Sa halip na full energy yung mga alaga ninyo at magiging healthy at magiging masaya sa pamamasyal, hindi eh. Nagutom ka agad, nag-collapse ka agad kasi kamote lang eh. Yung energy hindi ganun ka-stable. Yung energy temporary lang. Kaya yung manok, hindi nag-enjoy. Kaya mga kamama, yung pagkain talagang napakahalaga niyan pagdating sa ating mga alaga kasi dyan po sila kumukuha ng energy na kanilang gagamitin sa kung ano mang kanilang gagawin sa araw-araw. Sa workout and exercise, sa paglalakad, sa paglipad, sa pagtakbo, sa pagtalon, lahat ginagamitan niya ng energy. Kaya napakahalaga pagdating sa ating mga alaga yung tamang pagkain at yung pagbibigay ng tamang pagkain sa kanila. Okay? So mga kamanok, sana nasagot ko po yung katanungan ninyo. Okay? So sana maliwanag to. Lalo na kay Soto Rendon, yung pag-change feeding ninyo, normal po yan na humina. Alright? So next question tayo. Ito yung kasunod na katanungan galing kay Roberto Domingo. Ayan. So good AM po sir. Meron po ako ditong manok. Okay, pag hinahawakan po, nagpipikit po ang kanyang mata. Ano po kaya ang dapat na ibigay? Malakas naman po siya kumain, pinurga ko na rin po. Okay, pag pumipikit, pag hinahawakan, possible tingnan mo kung medyo high-strung yung manok. Ano ba pag sinabing high-strung? Yung medyo siya, aligaga. Pag hinawakan mo, parang nerbyoso. Alam mo yun, yung parang nerbyoso, parang medyo natatakot sa'yo, hindi pa sanay siguro. So, ganyan po yun. Pagka hinawakan niyo po yung mga manok na high-strung, nervyoso, talagang pumipikit po yung mata. Okay? So, hindi siya komportable. Possible kalimitan maiilap po yung ganyan. Pero kung yung manok mo ayos naman, hindi naman siya mailap, hindi naman siya high-strung, okay? Mabait naman siya, maayos, healthy naman siya, tapos yun nga na pag hinahawakan mo, pumipikit yung mata, possible, baka may bulate po siya sa mata. Baka meron siyang parasite sa mata. Tingnan mo kung hindi mo siya makita kasi may gumagalaw po yung gumaganong-ganon sa loob ng mata dito. Kalimitan dito sa may puno. Okay? Sa may puno, makikita mo sa eyeballs, nagagalawang ganon. Marami po yun. Okay, ngayon, gumamit ka ng Oxerid. Si Oxerid, yan po ang pamurga. Through drop po ito sa mata. Idadrop nyo lang po ganon sa mata. Maaalis po niya yung mga parasite, yung mga bulati dyan sa mata. Akala nyo sa loob lang, sa bituka lang may bulate, pero sa mata meron din po. Okay, so Oxerid po. Oxerid po ang ating maibibigay pagdating sa inyong mga alagang ganyan. Kaya pumipikit, hindi komportable. Pagka nakamulat sila, nararamdaman nilang gumagalaw-galaw, pero pag nakapikit na ganyan, nababawasan po yung irritation. Okay, so next question. So galing kay JRC Cruz. Ayan, good PM Idol. May plano kasi akong ipasyal ang mga nokis ko, pero yung nokis ko napansin ko, na nababawasan ng balahibo. Pwede ko pa bang ituloy ang pamamasyal? Okay, so last question muna to. So yung ganyan, yung makikita mo na yung balahibo ng manok mo, nalalaglag, okay? Okay lang yon kung yung maliliit na featherings lang. Pero kung yung primary feathers, kagaya ng bagwis, yung malalaki dito, tsaka yung buntot, yung malalaki sa buntot, medyo makakaramdam ang inyong mga alaga ng stress. Nakakalagnat po yun. Halimbawa, ngayon, pumatak po yung isang balahibo dito. Kinabukasan, magkakasinat po yung manok. Medyo stress yung manok.
Kasi po pag sumusuloy po yun, masakit po yun eh. Stressful po yun eh. Kaya advice ko mga kamanok, advice ko po, kung ang inyong mga alaga is medyo namumutla right after na mahulog yung balahibo na yon, yung primary feathers na yon, huwag nyo na pong ituloy. Kasi possible hindi po comfortable yung manok, stressful po yung manok, okay, mainit po yung katawan, masakit po yung katawan. Alright? So yan po yung simpleng paliwanag dyan. Lalagnatin po at medyo magkakasinat yung manok kapag ka ganun. Okay? So yun lang muna sa ngayon mga kamamay ang ating mga katanungan na sasagutin, and hopefully makatulong po ito sa mga subscribers natin na nagtatanong at naghahanap ng ganitong klase ng kasagutan. So for more video and advice na kagaya nito pagdating sa inyong mga alaga, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na rin ng mga katanungan mo tungkol sa pagmamanok. Muli, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. Paalam.